Nanawagan si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino na maging mapagmatsyag laban sa mga pagsubok na baluktutin ang hustisya kasabay ng unang anibersaryo ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayong araw huyan, 11 ng Marso, ginugunita. Sa kanyang naging mensahe, binigyang diin ng Vice Presidente na isang paalala ang extraordinary rendition o yung ayon sa kanila ay kidnapping na may tuturing ang ginawa sa dating Pangulo na hindi dapat daw gamiting sandata ang batas para sa politika o personal na interes. Aniya may tuturing na pag-atake sa katarungan at pagyurak sa karapatan ng isang individual ang nasabing hakbang. Narito ang naging bahagi ng mensahe ni Vice President Sara Duterte. Ngayong araw, ginugunita natin ang unang anibersaryo ng isang kaganapang sumubok sa ating demokrasya at sa mga prinsipyo ng due process at rule of law. Ang naganap na extraordinary rendition o kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata para sa politika o personal na interes. Ang pagyurak sa karapatan ng isang individual sa pamamagitan ng mga irregular na proseso ay hindi lamang pag-atake sa katarungan, ito ay hamon sa ating pambansang soberanya. Bagian ang mapahayag ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay nga nito, umaapila naman ang pangalawang Pangulo sa mga Pilipino na manatiling malaya, tapat at matatag sa institusyon at walang sino man anya ang dapat na pagkaitan ng proteksyon ng umiiral na batas. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ng pangalawang Pangulo, Sara Duterte. Ang anibersaryong ito ay isang panawagan para sa ating lahat na manatiling mapagmatyag. Kailangan manatiling malaya, tapat at matatag ang ating mga institusyon laban sa anumang pagsubok na baluktutin ang hustisya. Walang sino mang Pilipino ang dapat pagkakaitan ng proteksyon ng ating saligang batas. Sama-sama nating itaguyod ang isang Pilipinas kung saan ang batas ay kalasag ng katarungan at ang ating soberanya ay iginagalang ng lahat. Patuloy nating ipaglaban ang dangal ng ating bansa. Matatandaan nga mga kabombo na noong Marso 11, 2025 nang arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Ninoy Aquino International Airport dyan sa Terminal 3 pagkarating mula dun sa bahagi ng Hong Kong at yan ay sa bisa ng isinilbing warrant of arrest mula sa International Criminal Court dahil sa inaakusang crimes against humanity kaugnay ng mga pagpatay na nangyari sa ilalim ng drug war ng Duterte administration. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.